Sa lahat po ng haligi ng tahanan, sabi nga po ang pundasyon ng ating pong tahanan o ng ating pong pamilya. Alam niyo po, ito trivia lang po bago po ako magsimula. Hindi pa po ako magsimula, bago lang. Sabi po nila, ang number one most celebrated na, kumbaga, holiday sa Pilipinas ay ano po? Sa tingin, Christmas. Sa tingin niyo po ano yung pangalawa? Second, Mother's Day po ang pangalawa. Alam niyo po pangilan yung Father's Day? Sige, hulaan niyo po pangilan yung Father's Day. Second to the last. Second to the last? Pang 10? Times 2 po nun. Pang 20 po yung ano. So, wala po akong ibang parang maisip na iba pang ano eh. So, parang ano po no, mas pinagdiriwang pa po yata yung Halloween. Pero, ano lang naman po yun, fact lang naman po yun, or survey lang po ng ano, na ginawa po. And survey po yun, hindi nga po sa atin sa Estados Unidos or sa United States. Pero, ang mahalaga po ngayon ay pinagdiriwang po natin ang araw po ng mga ama ng tahanan. Ayan. So, Happy Father's Day po muli sa bawat isa. At sa ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito, ay may kinalaman din po sa Ama o sa ating Diyos Ama na siyang umibig at nag-create po sa ating lahat. And here, we are on the last part of our series. Ang series po natin is The Bold Witness of Stephen. Yung pinag-usapan po natin last time is the courage to speak. Ang sabi ko nga po, kapag nandito ka sa harapan, nakakakaba talaga. Tama po ba? Nakakatakot. Talaga po. Siguro nga po, pag mag-ano ka lang, may mag-scripture reading ka lang po, di ba? Talagang grabe preparation. Kailangan daw magkamali. Kailangan masabi ko, ang natapat sa'yo, puro pangalan. Pag puro pangalan po, di ba, nakakabulol, nakakatakot. Yun po yung pinag-usapan natin last time, the courage to speak, o yung tapang sa pagpapahayag o sa pagsasalita. At minsan tayo po, wala po tayong tapang o lakas ng loob. Kahit nga po, i-share lang po natin yung ating saloobin, minsan nahiya po tayo tama. Minsan natatakot po tayo Pero si Esteban, ginawa niya po sa harap ng kapulungan o ng maraming tao, kumbaga nga po parang ano po Blue Ribbon hearing na kung saan siya yung nililitis. Pero nakita po natin dito mga kapatid that Stephen, full of wisdom of the Holy Spirit, tumindig, tumayo sa harapan po ng buong kapulungan. At ang tanging o magiging kainat na niya po ay kamatayan. Stone to death. Alam niyo po, pag sinabi nating agila, ano pong unang pumapasok sa isip natin? Di ba? Rising above through the storm, yung tenacity, yung lakas ng agila, yung vision niya, yung bilis ng paglipad. Kapag may naririnig po tayong illustration pagdating sa agila, ang una po natin makikita at maririnig, it rises above the storm. Pero alam niyo po ba, yung mga, dahil nga po, Father's Day po ngayon, di ba? So, medyo kinunik ko po ng konti yung introduction ko. Alam niyo po yung mga tatay na agila. Kapag ka nagkaanak po yan, pati sama na rin po yung, basta yung mga magulang na agila, pag nagkaanak po yan, ang una niyang gagawa siya ng nest. Doon sa nest na yon, ilalagay niya lahat ng mga branches, yung mga kahoy, tapos yung malambot na higaan para sa kanyang supling. Ilalagay niya po yun para comfortable yung supling. Yung kanyang, ang tawag po eaglet yung mga maliliit na agila. At pagka nilagay niya po yun, talagang papakainin niya, bibigyan niya ng warmth, bibigyan niya ng pagkain. At alam niyo po ba, kunyari mag-asawang agila, nagkaroon sila ng anak na agila, ang gagawin po yung isa po doon sa mga magulang, never niyang iiwanan yung agila po na yun. Ganun po yung pagmamahal ng agila. Kung makikita po natin dito. Pero alam niyo po, kapag lagi niyang pinapakain, lagi niyang binibigyan ng init, ginagabayan, inaalagaan, iniingatan, at binabantayan,
Gagawin niya po, pagka medyo tumagal na, aalugin niya yung nes. Ang gagawin niya, tatanggalin niya po yung mga malalambot na bahagi ng nes. At hayaan niyang masaktan at masugatan yung batang agila. Ganun po yung kaparaanan niya para matuto po yung agila na lumipad. It's time to be uncomfortable. Yun yung gusto niya sabihin sa batang agila na hindi sa lahat ng panahon nakadepende ka sa akin. Kailangan mong umalis sa comfort zone mo. Sabi ko, ang ganda po nung ang ganda po nung principle nung agila, yung tenderness, yet yung pagbibigay ng independence. Pero hindi po yun pagiging cruel. Hindi po yun pagiging masama. At alam ko po sa mga ama, sa mga ina, ganun din po ang ginagawa natin pagka medyo may edad na po yung mga anak natin. Tama po ba? And sa US nga po, sa kanila, pag 18 years old, di ba, talagang alis na. Alis na sa bahay. Talagang magbubukod ka na. Pero makita po natin dito, sometimes, or oftentimes mga kapatid, katulad ng agila, God is stirring up, shaking up our faith. Kasi matagal po tayo naging komportable. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang magpa-komportable. Ang haba, no? Sige po, sabihin niyo. Do not be comfortable. Alam niyo po, next slide po. Kailangan ko pong, sorry po, uminom ng tubig. Ay. Thank you so much po. Medyo na samid po ako eh. Makikita po natin dito, AI generated lang po yung ano na yan, picture. Pakita po natin yung ordeal o yung pinagdaraanan po ni Esteban. Pagkatapos niya pong mag-preach, mag-sermon, ang kakarapin niya po mga bato talaga. Ang malaking tipak ng bato. And when we come to Acts 7, parang kung titignan po natin, para po siyang pinabayaan. Parang siya po yung kawawa at parang siya po yung talo. Alam niyo po, sa buhay po natin, may mga moments na kung saan God is allowing us na maalog, to be shaken, to be stirred up. At kailangan ma-identify po natin yung pag-alog, yung pag-shake ng Panginoon sa buhay po natin. Kasi minsan, sinasabi niya na napakanak, nagiging komportable ka na. And here, from human perspective, it might seem that God has abandoned Stephen. Na para bang pinabayaan ng Diyos si Esteban. At hindi ko po, at kumbaga pagka pumapasok po ito sa isip ko, pumapasok din sa isip ko yung prayer din po ng Panginoong Yesus eh. The Garden of Gethsemane, maging yung suffering niya sa cross, na parang sa tingin po natin, pinabayaan siya ng Diyos Ama, pero hindi. That is part of the process, that is part of the plan ng Panginoon. Kaya kung titignan po natin mga kapatid, just as the eagle, yung parent na eagle, stirs up yung nest para sa kanyang anak, may inaalog din po ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? At kailangan po natin maintindihan yun. Baka, kaya po may mga suffering na dumarating kasi pinapaintindi po sa atin ng Panginoon na merong kailangang baguhin at tanggalin. Alam niyo po, unang dapat po nating maintindihan, the courage sees beyond the crowd. Yung tapang po natin sa ating pananampalataya sa Panginoon, kahit ano pang problema yung dumating, it sees beyond the problem. Sabi po dito, babasahin ko po. Nagngit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Sabihan ba naman po ni Esteban na ang titigas ng ulo ninyo. Sa Tagalog po, ganun po ang pagkakasalin Talagang magagalit po yung mga kapulungan. Ngunit si Esteban,
napuspos ng Espiritu Santo, tingnan niyo po maigi ha, Stephen, filled with the Holy Spirit, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, tignan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kung titingnan po natin, ito po yung perspective ni Stephen. Yung vision na nakita niya. Beyond the crowd. Tignan po natin, yung perspective ng Sanhedrin o ng kapulungan, narinig po nila yung sermon eh. Ang sermon po ay nagpapakita na patuloy o lagi po nilang nire-reject yung katotohanan. Yun po yung sermon ni Esteban. Magmula kay Abraham, kay Moises, kay Joseph, hanggang sa mga prophets, hanggang sa temple worship, nire-reject nila ang katotohanan. Tinatanggihan po nila. Alam niyo po, ang sermon, ang message ng Lord, it exposes us. Kaya kapag may nagsisermon po sa harapan, may nagpipreach po sa harapan, makinig po tayo maigi. Amen po ba? Amen. Makinig po tayo maigi. Alam niyo po, may naikwento po sa amin, sa aming mentor, may naikwento eh. May dalawang tao, isang driver ng jeep, tapos isang pastor. Baka alam niyo na po yung kwento ha. Parehas pong namatay. So, napunta po sila sa langit. Siyempre, parehas Kristiyano, parehas tumanggap sa Panginoong Yesus. Nakaharap po nila si San Pedro. Si Pedro, laging si Pedro yung kaharap po eh, no? Wala naman pong dalang manok, ha? Akala niyo may dalang manok eh. Kaharap niya sila Pedro. At ang sabi ni Pedro sa kanila, bibigyan sila ng bahay parehas kasi parehas may mansion. Yung binigay po sa jeepney driver, talagang mansion, yung grande, malaki. Yung binigay po sa pastor, alam nyo po yung bahay ng ibong pipit. Mali. Di yung pastor, nagtataka, lapit po kay Pedro. Pedro, bakit yung akin, bahay ng ibong pipit, di naman ako kakasya dyan. Sabi niya, kasi itong jeepney driver, kapag nagda-drive to, yung mga pasahero niya talagang nagpe-pray. Matindi ang panalangin. Bakit po kaya? Kaskasero po yung jeepney driver. Kaya napapapray. Pero ikaw, pastor, kapag nagpe-preach ka, yung mga tao natutulog. Walang nagpipray, walang nakikinig. Kidding aside mga kapatid, the sermon exposes us, kaya lagi po tayo makinig. Diba? Ay, ang hinihintay po natin kay pastor, yung joke eh. Ano ko yung next joke ni pastor? Hindi po dapat ganun. Ang hinihintay po natin, ano po kayang message ng Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, the truth should convicts us mga kapatid. Dahil kung yung hanap lang po natin sa church ay entertainment, wala pong mangyayari. Tatawa lang tayo. Parang baka pag mag-joke po ko mamaya, di na kayo tumawa. Tayo pong mga Kristiyano, madalas ang hinahanap po natin sa isang pastor, sa isang church, dapat lively, dapat yung talagang mabubuhay ako, mabibless ako. Pero most of the preaching, at sabi nga po ng ating pastor, the pulpit should honor the word of God alone. Malaki po yung respeto po natin sa pulpit at sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon beyond the entertainment. The truth convicted them. Na-convict po sila eh. They were cut to the heart. Na-convict po sila. But, ano pong naging tugon nila? Ay, magbabago na ako. Hindi po. Nagalit po sila. Pagka yung preaching po, kapag yung message, yung sermon, narinig mo, ang reaction mo, nagalit ka sa pastor,
nagalit ka sa message, i-check po natin. Baka yung ating response yung mali. Hindi yung preaching dahil una po sa lahat kung totoo at tama yung pagkakasabi at pagkakapahayag ng salita ng Panginoon, it will never fail, mga kapatid. Pero sila nagalit sila. Narinig nila yung katotohanan, but they rejected the truth. At ano pong ginawa nila? Hinate po nila yung messenger, si Esteban. Siniraan po nila. Ano pong perspective ni Stephen? Ano perspective ni Stephen? Stephen is peaceful, kalmado. Walang bahid ng pressure sa kanyang mga mukha. Ganun po siya mag-handle ng pressure. Stephen is looking at Jesus. May vision. Nakita niya ang Diyos at sa kanan ng Diyos Ama nakatayo ang Panginoong Jesus. Stephen sees a king. Anong nakita ng crowd? Galit na galit. Bakit mo sinasabi yan? Kalapastanganan yan. They were looking at Stephen at ang nakikita nila, kriminal. At alam niyo po, sa totoo lang, yung ginawa po ng kapulungan ng Sanhedrin, it is murder. Nung pinatay nila si Stephen. Why? During that time po, mga kapatid, ang tanging pwede lang maglitis at magbigay ng hatol ay ang Roman Empire. Remember yung kay Jesus po, di ba? Hindi naman ang mga Hudyo ang humatol sa kanya, kundi ang Roman Empire pa rin po. Si Poncio Pilato pa rin. Kung makikita po natin dito yung pagkakaiba ng perspective. It is a matter of perspective. May matinding sitwasyon po sa kalagitnaan nila, pero si Stephen nakatingin kay Jesus, nakatingin kay Lord, hindi sa paligid niya. Our point of view is crucial when difficult things happen to us. Alam niyo po, may isang pastor, ang pangalan niya David Watson. Isa po siyang minister. At siya po ay namatay sa sakit na cancer. Namatay po siya sa sakit na cancer. Pero bago po siya mamatay, ang sabi niya po, minsan, sa pamamagitan lamang, tinagalog ko na po minsan sa pamamagitan lamang ng paghihirap, natin maririnig o makikita yung paggalaw ng Diyos. Minsan, sa pamamagitan lamang ng paghihirap, doon pa lang tayo makikinig sa Diyos. It is sometimes in our suffering that we begin to listen to God. Yung natural pride po natin, yung self-confidence natin, yung kumpiyansa po natin sa mga material na bagay, kapag nandyan pa po yan, minsan hindi mo marinig ang Panginoon. Pero sinasabi po dito na sometimes and oftentimes, madalas po, in our suffering, dun po natin maririnig ang Panginoon. Why? Why? Because you are desperate. Desperado ka. Wala kang ibang matakbuhan. And the secret of endurance, mga kapatid, the secret kung bakit nagawa ni Esteban yung mga nagawa niya, hindi dahil inignore niya yung reality, hindi. It was because he saw a greater reality. Yes, may pagsubok siyang pinagdaraanan. Yes, babatuhin siya, pero ang tingin niya kay Jesus. Pakisabi po sa katabi mo, tingin ka lang kay Jesus. Tingin lang tayo sa Panginoong Jesus. Why? Kapag ka dumaan yung pagsubok, kapag ka nagkaroon tayo ng problema, tingin lang po tayo kay Jesus. Madalas tayo po nakapokus sa kahinaan po natin on our weaknesses. Yung physical ailment po natin, yung mga disabilities po natin. Masakit na likod ko, pastor Masakit na yung paa ko. Hindi na ako makapunta ng ganito, ganyan. O kaya naman, napuyat lang, nagkaroon lang ng konting problema, next week na ako magsiserve, next week na ako attend. But we should go beyond our weaknesses and focus on the strength of the Lord. It is a matter of perspective. Ako po, lagi ko pong 3 words lang 3 words lang po. Lagi nyo pong siguro, lagi nyo rin pong sabihin. Pag napapagod po kayo, para kay Lord. Amen? Kapag nahihirapan po kayo, para kay Lord. Kapag
medyo may mga hindi pagkakaintindihan, magpo-forgive ako para kay Lord. Para kay Lord po lahat. Amen? 3 words po, para kay Lord. Amen? Sabihin nyo nga po, para kay Lord. Para kay Lord. Lahat ng gagawin po natin para sa Panginoon. You will forgive for the Lord. Diba? Magsiserve ka for the Lord. Pag napagod ka, magpapatuloy ka for the Lord. Pag kay Lord ka nakafocus, kahit masakit yung katawan mo, bangon ka eh. Para kay Lord eh. Amen? Kahit medyo masakit yung ulo mo, bangon ka para kay Lord. Kahit medyo may hindi pagkakaunawaan sa bahay, hindi mo i-set aside mo yun. Dahil gusto mong magsimba, gusto mong makapakinig ng salita ng Panginoon, dahil para kay Lord. Alam niyo po ito application po natin. Marami pong mga believers, mas marami pa po tayong time tumingin at mag-isip sa mga pagsubok natin kaysa tumingin kay Jesus. Mas marami pang time mag-overthink kaysa magbasa ng Bible, kaysa maghanap ng kalakasan sa salita ng Panginoon. Minsan, ina-analyze pa natin yung fears po natin, yung takot natin. Minsan nga po, di ba, pag nag-overthink tayo, nire-rehearse pa natin eh. Ano kaya mangyayari? Ano kaya natin? Naku, bayaran na naman. Taas po ng nung kuryente, 15 pesos po per ano eh. Yung sa Meralco eh. Di ba? Sabi, taas ang taas. Pero praise God po, nakabayad naman eh, di ba? Nakabayad naman po. Nakabayad po. Hindi naman po pinabayaan ng Panginoon. Tapos iisipin po natin, bakit kaya lalo akong natatakot? Lagi po natin iniisip eh. Tama po ba? Pag lagi mong iniisip, sabi po dyan, whatever fills your vision will shape your perspective. Kung ano yung lagi mong pinifeed sa isipan mo, yung input mo, sa isipan at sa puso mo, yun yung mangyayari sa'yo. Yun yung maging perspective mo. Kaya pag puro negative yan, pag walang word of God dyan, pag walang encouragement dyan, Bible verses, wala po. Puro negative ang tingin mo sa buhay. Pero kapag ang vision po natin ay katulad ng kay Stephen, he's looking unto Jesus. Sabi po ng Hebrews, the author and perfecter of our faith. What occupies more of my attention this week? Ano pong mas inisip po natin ngayong linggo? Aminin nyo na po, aminin na yung problema po natin, ang Panginoong Yesus. Po yung bayarin po namin, mag-aano na po eh. Yung ano po namin, nawa, ang isipin po natin, beyond everything else, ay ang Panginoong Jesus. Pangalawa, yung tapang, courage, trust, beyond the pain. Yung katapangan po natin, tayo po'y nagtitiwala sa Panginoon, beyond doon sa sakit na nararamdaman po natin. So, tignan niyo po ang nangyari. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Yung mga tao po, the crowd. Narinig po nila eh. Ano pong pagkakarinig nila? Nakita ni Stephen ang Diyos Ama. Their God. Pero ang kakaiba po dito, nakita niya rin ang Panginoong Hesus. So, Stephen is claiming that Jesus has equal authority with God the Father, Yahweh. So, sa kanila, blasphemy po yun. Kalapastanganan po yun, mga kapatid. Kaya ano pong ginawa nila? Tinakpan nila ang kanilang mga tenga, ayaw po nila marinig. At nagsigawan. Pagkatapos po, anong ginawa nila? Sabay-sabay po nilang sinugod si Esteban. At kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuin. Panigurado po, nung sinuhugod, baka meron pong umano may sumapak na agad. Ano lang, biro lang naman po. Pero sinugod po siya, ang dami pong tao nun. At sinugod po siya, at siya po'y kinaladkad. And then, inilagay po ng mga saksi, the witnesses, ang kanilang mga balabal, yung outer garments po nila, sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. At dito po natin unang maririnig yung pangalan ni Saul, na later on magiging si Paul. Kilala po natin siya bilang Pablo. Pero bago po siya naging Pablo, siya po muna si Saulo. Si Saul.
at siya po ay Pariseo, siya po ay aral. At nung binaba po nila, may ano po yan, may symbol po yun. Yung pagbaba po nila ng garment, kasi valuable po yung garment po na yun. Yung binaba po nila at nilagay sa paanan ni Saulo, pinapakita po lang nila na may authority si Saul. At binibigyan ng go signal ni Saul yung mga tao na, sige, batuhin nyo. So here, pinapakita ni Lucas na nagsulat ng Book of Acts yung dating buhay ni Saul at kung paano siya gagamitin ng Panginoon. Abangan po natin yan. Acts chapter 8, kung paano siya nag-persecute, at Acts chapter 9, kung paano siya nakomberte. Na-encounter niya ang Panginoong Jesus. Dito po makita natin yung tapang ni Stephen. Dalawa po yung puso na naririto. Yung crowd, they are losing control. Kasi hindi nila mapigilan si Stephen. Pero si Stephen, under control. He is under control. Why? Ang focus niya kay Jesus. Yung crowd, they are driven by emotion. Tingnan niyo po relevant po talaga sa atin to, mga kapatid. Pero yung si Stephen, he is directed by the Spirit. The crowd is exploding with rage. Galit na galit. But Stephen is overflowing with peace. Imagine po natin, kapag dumaan po tayo sa matinding pagsubok, o kaya naman may nagtaksil sa'yo, may nagbetray sa'yo, may sumubok sa'yo, anong response mo? Ikaw ba yung crowd? About to lose control, galit, gustong lapitan, talagang pag kami nakaaway ka, gusto mo pang katukin yung bahay, diba? At talagang lapitan, o ikaw si Esteban na, all is under control. Controlled by the Spirit. Notice po yung irony po, yung kabalintunaan po dito. Sino po sa tingin nyo ang makapangyarihan? Sa storya pong ito yung crowd syempre po, tama? Marami sila Iisa lang si Esteban. Pero dito po, alam po natin, that crowd has numbers, but Stephen, anong meron si Stephen? Ang Diyos. Kahit gaano pa sila magkampi-kampi, hindi sila mananalo. Why? Because Stephen has God. May Diyos po siya. Kaya kung ganun po natin tignan ng pagsubok, kahit magkampi-kampi pa kayo, hindi kayo mananalo. Kasi kasama ko ang Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin nun na puntahan natin sila, kalabanin natin sila, awayin natin sila. Hindi po ganun. Anong ginawa po ni Stephen? He's peaceful. All is under control. Directed by the Spirit. Kaya po, when we say maturity, talagang kailangan may tanggalin. Amen? May susubukin. Kaya nga, pag tayo po nagpe-pray ng patience tama? Nagpe-pray ka ng patience, ang unang gagawin ng Panginoon, gagawa siya ng sitwasyon na masusubok yung pasensya mo. Minsan, yung asawa mo mismo, di ba? Pray ka ng patience Siyempre, susubukin ka ng Panginoon. Nag-pray ka for provision. Sa tingin po natin, magbibigay ka agad ng blessing ang Panginoon? Hindi po. Ititest pa po tayo ng Panginoon. Bibigyan ka ng opportunity ng Panginoon for that provision, pero kailangan mo ng wisdom. Ganun po pag nag-pray tayo, hindi magically it will appear. Bibigyan tayo ng maturity ng Panginoon. Alam niyo po, madaling mag-praise God. Magsabi ng praise God pag nakatanggap ka ng bonus sa trabaho, mapapraise God ka pag may envelope na binigay, tapos ang laman 40,000 Out of nowhere, bibigyan kang ganon. Mapapraise God ka po talaga di ba? Malakas pa, di ba? Kapag ka na-promote ka sa mga may trabaho po dito, pag na-promote ka, di ba? Talagang matutuwa ka. Mapapa-thank you Lord ka. Kapag ka yung business mo lumalago, maraming bumibili. Matutuwa ka talaga. Baka hindi lang touch ibigay mo, offering pa. 'Di ba? Madali pong mag-worship sa Panginoon kapag okay yung puso natin. Madali. Sobrang dali. Pero kapag ka hindi po, kapag ka bumagsak yung business,
kapag ka na-demote sa trabaho, kapag ka kulang, kapag ka nag-fail sa school, madali pa rin po bang mag-worship sa Panginoon? It takes a mature heart para sabihin, thank you Lord, in the middle of the suffering. It takes a mature heart. Alam niyo po yung suffering, it reveals yung kung faith natin genuine. Kung yung pananampalataya natin sa Panginoon genuine. One of the greatest evidences of spiritual maturity is not what comes out of us when life is easy. It is what comes out when life is hard. When life is hard, anong unang lumalabas sa bibig mo? Kapag ka mahirap ang sitwasyon, anong unang iniisip mo? Anong unang desisyon na ginagawa mo? When life is hard, sinong una mong tinatakbuhan? Madaling magsabi ng thank you Lord pag madali ang buhay. Pag masaya at masarap ang buhay. Pero what if ang suffering naman ang tanggapin natin? Will we still praise God? Will we still praise God? Alam niyo po, maraming Kristiyano, they want Stephen's courage. Ang tapang ni Esteban. Sa totoo lang po, aminin natin, no? Ang tapang. Handa siyang mamatay. He is the first martyr. He is the first Christian martyr. Mga kapatid. We admire yung courage ni Stephen, pero hindi natin nakita yung preparation ni Esteban. Hindi natin nakita kung paano siya lumuhod sa Panginoon. Kung paano siya mag-seek sa Panginoon. Kung paano siya sa harapan ng Panginoon. Hindi natin nakita yung private life niya. Ang nakita lang natin yung execution niya, yung courage niya. Pero hindi natin nakita yung preparation. Ano pong sabi dito? Crises reveal what ordinary days produce. Yung response po natin sa mga pagsubok, pinapakita at pinapayag niyan kung ano yung ginagawa natin sa araw-araw. Amen? Kapag yung response po natin sa pagsubok ay maayos, ang tingin natin sa Panginoon, ibig sabihin, yung ordinary days natin, alam natin na tayo ay nagbubulay ng salita ng Panginoon. Pero kapag ka ang tingin kagad natin negative, tingin kagad natin nanghihina tayo, nahihirapan, o tingin kagad natin parang di na natin kaya, ibig sabihin yung ordinary days po natin, yung mga pangkaraniwang araw po natin, walang seeking of the Lord and of His words. Kaya nga po, maganda sigurong idea na na ibalik po natin, mga kapatid, yung devotion po natin. At alam niyo po, minsan, kailangan pa po ng konting higpit sa church. Kailangan po ng yung tinatawag niya, accountability partner. Kasi pag ikaw lang mag-isa, madudugaw mo yung sarili mo Tama? Pero kapag may accountability partner ka, minsan, na-obliga ka Alam niyo po kami, mga pastor, balik din po kami simula, devotion and journaling po kami. At sabi nga po ni Pastor Benji, kailangan may accountability partner. Hindi pwedeng busy sa kingdom, pero hindi busy sa king. Alam niyo po, magandang gawin siguro natin yan through the Bible study. Yun yung accountability partners natin. Magsimula po tayo ulit na mag-devotion, na magsaliksik. Because that is our ordinary days. Sabi po dito, anong mga spiritual habits ang binibuild natin na magsusustain sa atin later? Anong mga spiritual habits po ang ginagawa natin? Nagme-meditate pa po ba tayo? Nagpe-pray pa po ba tayo, mga kapatid? Baka yung prayer po natin, yung mabilisang prayer. Alam niyo po, isa sa mga natutunan ko rin po. Kasi minsan, po tayo niloloko po natin yung sarili po natin, di ba? Pag kami nagkasakit, tapos sasabihin po natin, di ba? I will pray for you. I will pray for you. Tapos, lumipas ang mga oras, nakalimutan na. Hindi na napag-pray. Kaya pag kami po kaagad, ang ginagawa po namin, pinapaalala din sa kanila na, pag-pray po namin agad, right then. Pag-pray mo kaagad. Kasi nakakalimutan po natin tama Sasabihin po natin, I will pray for you, pero hindi pala napag-pray. Diba? Yun yung mga spiritual habits po natin. And pangatlo, lastly mga kapatid,
Courage loves beyond the hurt. Kaya mo pa rin magmahal kahit nasaktan ka na. Amen? It is a series of loving others, mga kapatid. Kahit nasaktan ka na. Hindi Lord nasaktan ako. Hindi ko na siya papansinin, Panginoon. Ano na? Friends, anong tawag po doon? FO? Friendship over. Talaga mo. Over na, Lord. Hindi na. Never na. Sa mag-asawa, kunyari, sa mag-asawa po, pagka nagkagalit, hindi ko siya papansinin ng 1 linggo. Kaya niyo po yun. Hindi ako mag-chat sa kanya, hindi ako mag-text, hindi ko siya kakausapin. Courage loves beyond the hurt. Kahit nasasaktan, kailangan po nating magmahal. Amen? Kahit masakit, kailangan magmahal. Ito po, tignan niyo po yung ginawa ni Esteban. At habang, doon pa lang sa At habang binabato nila si Esteban, tignan niyo po, habang binabato. Habang binabato. Imagine niyo po, habang binabato po siya, ano pong ginagawa ni Esteban? He's praying. Nagpipray po. Binabato Nagpipray. Panginoong Yesus, tanggapin mo po ang aking spirito. Ready na siya. Pero yung pangalawa niya pong prayer, ang maganda. Sabi niya po, lumuhod si Esteban at sumigaw na malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. Imagine that. Mga kapatid, kung tayo yon, next slide, kung tayo yon, mga kapatid, magagalit ka eh. Diba? Matapakan ka nga lang, aray ko naman. Grabe ka naman. Yung hindi liit na Gulat po kayo, no? Diba? Humanly speaking, mga kapatid, ang natural response po natin kapag kami nagawa sa atin ng kasalanan, anong gagawin natin? Araw ka rin sa akin. Araw ka rin. At first glance, mga kapatid, makita natin, parang talo si Stephen. Tama po ba? Pag binasa mo, ang lungkot kaya. Diba? Parang talo. He lost his ministry, he lost his future, and ultimately, he lost his life. Parang talo. Yet, spiritually, mga kapatid, tagumpay po si Esteban. He is victorious. Because the very thing his enemies used against him, death, yung kamatayan, became the doorway into Christ's presence. Mas lalo lang po nilang pinaaga yung inaasam at minimiti ni Stephen. At yun ay makapiling ang Panginoong Yesus. Yung final sermon niya po, mga kapatid, kagaya po ng sabi natin kanina, Stephen's final words echo Jesus. Not only does he trust Christ, he forgives his enemies. Remember po, yung 7 last words ni Jesus, one of the 7 last words ni Jesus, forgive them for they do not know what they are doing. Ano sabi po ni Stephen, the first Christian martyr, Lord, do not hold this sin against them. The courage loves beyond the hurt. Ang sukatan ng tunay na pagmamahal. Kapag kami nagawa sa'yo ng mali, nasaktan ka, binetray ka, pero kaya mo pa rin silang ipag-pray. Hindi po ipag-pray na Pastor, ipag-pray? Sige, pag-pray ko. Alam na po natin kung ano. Ipag-pray pa rin po. Na may concern genuinely sa kanila, hindi ipag-pray na, alam niyo po yung imprecatory prayer. Diba? Lord, kung anong ginawa niya sa akin, times 10. Diba? Hindi po natural to. Hindi po natural to, mga kapatid. This is not natural. Pero ito po yung pinapagawa sa atin ng Panginoon to go against the conformity of the world. To go against the world. Hindi natural to eh. This is supernatural. This is what happens when the gospel transforms a heart. Pag tunay pong nabago yung puso po natin, hindi na para sa'yo, kundi para kay Lord. Amen? Para kay Lord na eh. Ang gagawin ko? Para kay Lord eh. So most of us, mga kapatid, most of us,
malapit na po tayong mag-end. We will never face, most of us mga kapatid, lalo na dito sa ating bansa, at sa currently po nating situation. Marami po marahil sa atin ang hindi makakaranas ng execution dahil sa ating pananampalataya. Maaaring hindi po natin maranasan yung naranasan ni Stephen. Talagang namatay siya para sa pananampalataya. But, may mga scenarios na we will face people na sumugat sa atin, who wound us. We will face people who misunderstand us. Makakatagpo tayo ng mga taong sinisiraan tayo. They will criticize us. And people that will betray us. Maaring hindi po natin maranasan yung nangyari kay Esteban na siya po ay namatay dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ang sure po, makakaranas po tayo ng mga taong hindi makakaintindi sa atin. May mga tao pong sasaktan po tayo. May mga tao pong babaliwalain po tayo. May mga tao pong ire-reject tayo, mga kapatid. But the gospel calls us to respond differently. We respond differently. Hindi na po tayo yung nagmamay-ari ng ating mga sarili, kundi ang Panginoong Hesus. Ang tanong po sa ating mga kapatid, when people hurt us, do they see bitterness or do they see Christ? Kapag may nanakit sa'yo, anong nakikita nila? Si Kristo o ikaw pa din? Tapos marinig mo pa, lumabas din yung tunay na kulay. True color, di ba? Pero, the gospel calls us to respond differently, not because the hurt is small. Hindi po natin in-invalidate yung naramdaman po natin, yung emotions po natin. Pero accountable po tayo sa Panginoon kung ano yung magiging tugon po natin towards that emotion, mga kapatid. Kaya, mas mapalad yung mga nagpapatawad. Mas mapalad yung mga nakakaintindi. Mga nagpapakumbaba, mga kapatid. Because Christ is great. At ito po yung pinaka-picture na iiwanan ko po sa bawat isa. Nung nakita po ni Esteban ang Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, si Jesus po ay nasa kanan ng trono ng Diyos. Pag-imaginein mo po, di ba lagi po nating narinig nakaupo sa kanang trono ng Diyos, si Jesus. Pero during this time, alam niyo po ang Panginoong Jesus, nakatayo. Nakatayo po ang Panginoon. The standing Christ. There's one detail that we cannot overlook. Nakita po ni Esteban si Jesus nakatayo. At naalala ko po yung prodigal son din Nakatayo yung ama. Hinihintay yung siya pa nga lumapit sana. Pero dito po nakatayo ang Panginoong Hesus. Welcoming Stephen. You are victorious. Ang sarap po siguro sa feeling, no, makita natin ang Panginoon when we face death, when we go to Him and we see Him face to face. Nakatayo ang Panginoon. Hinihintay niya tayo. He is welcoming us and He will say, well done, good and faithful servant. Alam niyo po, the world stood against Stephen, but Jesus stood for Stephen. The Sanhedrin rejected him. Nireject siya ng kapulungan Si Jesus, winelcome siya. Yung crowd, they condemn him, but Jesus received him. Pag nilakaran po natin yung kalooban at pinapagawa sa atin ng Panginoon, we will be victorious and He will welcome us with open arms, mga kapatid. At yun po yung greatest blessing and reward na maaari po nating matanggap. Not on this world, but on the world to come. Kaya mga kapatid,
Katulad po ni Stephen, tuloy lang. Huwag po nating hayaan yung pagsubok ang maging hadlang para mas lalo po nating sambay ng Panginoon. Are you broken? Are you hurting? May struggle po ba? Come to the altar of the Lord. Ibigay po natin sa Panginoon.